Mapagpalang umaga muli, mga minamahal, at kumusta po kayo? Nawa kayo'y nasa mabuting kalagayan, magandang kalusugan, at patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Bagamat marami pa rin tayong mga problema, nasa kahirapan, sa lahat sa pananalapi, ang mahalagay may pagkain tayo araw-araw at nagpapasalamat sa Diyos. Inilayo tayo sa mga kapahamakan at pinapagaling tayo sa ating mga sakit. Purihin ng Diyos. So magandang umaga po. At ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang Juan Kapitulo 13, versikulo 36 hanggang 38. Ang paksa po nito ay paunang sinabi ang pagtatwa ni Pedro. At ito ang ating mababasa. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon. Ngunit, susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo? Ngayon, tanong ni Pedro, buhay ko man ay iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Ang mga talatang ito, mga minamahal, ay tumutugon ito sa usapan ni Apostol San Pedro at Panginoong Hesukristo. Ito ay malapit nang hulihin si Jesus. At si Judas ay umalis na at tumungo sa mga Hudyo upang isuplong si Jesus kung saang lugar sila namamalagi. At si Apostol San Pedro ay dahil sa mahal niya ang Panginoon, ay interesado siya at ibig niyang malaman kung bakit ang kanyang mga alagad ni Jesucristo, sila na 12 apostol, ay hindi sila makaparoon sa pupuntahan ni Jesus dahil siya ay mawala pansamantala. Kaya ibig malaman ni Apostol San Pedro sa versikulo 36, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. At ang sagot ni Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Kaya tinanong niya muli, bakit po hindi ako makasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko man, ialay ko dahil sa inyo. Kaya si Apostol San Pedro ay nangako kay Jesus na kung baga ibig niyang sundan si Jesus kahit man ay ang buhay niya ay nakataya.
Kaya sabi ni Jesus, talagang ialay mo ang buhay, samantalang ako ay itatuwa mo o kaya ako'y hindi mo kilalanin, ipagkaila mo ako. At sinabihan siya na tandaan mo ito bago tumilaok ang manok ng makatatlo ay ipagkaila mo ako. Iyan ang paunang sinabi ni Jesucristo kay Apostol San Pedro. Ito mga minamahal ay sa pangyaring ito, tayo rin naman nang makilala natin ang Panginoong Hesus, ay talagang ibig rin natin na siya ay mamalagi sa atin. Kaya nga, palagi tayong masaya, bagamat may mga kalungkutan na darating, ay nilalabanan natin, lalo na ang mga problema, ang mga kahirapan, ang mga pagsubok. Ngunit darating ang panahon na sa ating damdamin ay parang iniwanan tayo. Na parang mag-isa na lamang tayo, lalo na kung ang ating mga kaibigan, mga kakilala, mga mahal sa buhay ay unti-unti na ring nanalamig sa atin. Maranasan ng bawat isa dahil iyan ay sakop ng damdamin ng tao. Kaya ang Panginoong Hesus ay alam niya ang kalagayan ng kanyang mga alagad. Sila ay mapagtanong at kanya namang sinasagot at ibig nga nilang malaman kung saan siya pupunta, nakatulad din natin. Ibig nating sumunod lagi kay Jesus, ngunit may pagkakataon na hindi natin alam kung saan siya naroon. Sa kasalukuyan, alam natin na siya ay nandoon sa kalangitan, ngunit sa ating panampalataya, siya ay nasa ating puso. Kaya sa kalagayang ito, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 36 hanggang 38. Partikular itong versikulo 36 hanggang 37 ay nagpapahiwatig ito sa mga apostoles, gayon din sa atin bilang mga alagad ni Jesucristo sa kasalukuyan. Na ang ginagawa ni na Apostol San Pedro, samantalang kapiling pa nila si Jesus at nakikita nila personal. Nang sinabihan sila na pansamantala ay hindi ninyo ako makikita, pupunta ako, aalis ako, ngunit ang paroonan ko ay hindi ninyo mapuntahan, ngunit masugid nilang inaalam at ibig nilang manatili kay Jesus. Kaya ibig nilang malaman saan siya pupunta upang sila ay palaging nandoon. Ito kasi ang sinasabi sa hula ni Isaias, Kapitulo 55, versikulo 6 hanggang 7, kung bakit ibig ng mga alagad, lalo na si Apostol San Pedro, na palagi siyang kapiling ni Jesus at ibig niyang
pumunta kung saan man pupunta si Jesus. Kaya gusto niyang palagi niyang alam ang patutunguhan ni Jesus. Kaya sa Isaiah 55, 6 hanggang 7, ito ang sinasabi. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masama ay dapat nang talikdan. At ang mga liko ay dapat nang magbago. Magbago na ng maling isipan, sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Isaiah 55, versikulo 6 hanggang 7. Ang mga talatang ito ay nagampanan ito ng mga apostoles. Kapiling na nila si Jesus, nakikita nila personal, ngunit sinabi ni Jesus na paroroon siya sa lugar na hindi nila mapuntahan, ibig nilang malaman saan ang paroroonan ni Jesus upang alam nila kung saan sila pupunta at sundan si Jesus. Kaya ganito rin mga minamahal ang dapat nating gawin. Habang tayo ay buhay pa, habang tayo ay malapit pa sa Diyos, habang tayo ay kinakalinga pa ni Jesucristo, ay dapat masugid tayo sa ating panampalataya na kailangang palagi natin siyang hanap-hanapin na katulad ng pagkain at tubig na tayo araw-araw ay kung tayo nagutom, kumakain tayo, at kung tayo nauhaw ay kaagad ibig nating tugunan ang ating pagkauhaw. Naghanap tayo ng tubig. Ganito ang kalagayan ng ating buhay sa mundo. At si Jesus bilang ating tagapagbigay ng buhay, hawak niya ang ating buhay at ipinangako niya ang buhay na walang hanggan. Kaya narapat lamang na palagi natin siyang hanap-hanapin habang siya ay malapit pa. Habang siya ay naririnig pa niya tayo. Dahil kung tayo ay gagawa ng kasamaan, at kung tayo ay manatili sa kasamaan, sa kasalanan, na kung tayo mabuwal ay manatili tayo sa pagkabuwal, sa pagkakasala at hindi nababangon pa at sumunod kay Jesus, ay kailangang kaagad tawagin natin ang ating Panginoon upang makapanumbalik tayo sa Kanya. Iyan ay habang tayo ay buhay pa. Dahil kung kamatayan natin ang ating pagkakasala, ay pagdating ng araw ng pagkabuhay muli sa Resurrection Day, ang ating magiging kaparusahan dahil nahiwalay tayo habang tayo buhay pa. Ang kaparusahan natin ay pagkahiwalay sa Diyos. Manatili tayo rito sa daigdig. Ang daigdig ay libingan, Hades, hell, libingan, impyerno. Dito maiwanan ang mga makasalanan. At ang mga kanya ay ihiwalay niya, kunin niya, at dadalhin sa sangkalangitan. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng ating panampalataya, tapat na panampalataya sa Panginoon. Kaya pagka tayo'y nabuwal,
nagkamali, kaagad, tawagin natin si Jesus, humingi tayo ng kapatawaran. Ganyan dapat ang ating isipan. Nakatulad ng mga apostoles, lalo na si Apostol San Pedro. Dahil pinagbilinan na at pinaunahan na si Apostol San Pedro ni Jesucristo. Na bagamat layunin ni Apostol San Pedro na proteksyonan si Jesucristo at sa anumang panganib, ialay niya ang kanyang buhay, nangako siya kay Jesus. Ngunit sabi ni Jesus, kung talagang ialay mo ang iyong buhay, ngunit bago tumilaok ang manok, ipagkaila mo ako ng 3 beses. Alam ni Jesus ang puso ni Apostol San Pedro. Kaya nga, nung nangyari ang mga bagay na sinabi ni Jesus, ay humingi ng kapatawaran si Apostol San Pedro. Pinagsisihan niya ang kanyang kahinaan. Ngunit dahil mahal ni Jesus ang kanyang mga alagad, ay pinapanumbalik niya si Apostol San Pedro. Nangyari ito sa Juan Kapitulo 14, versikulo 5 hanggang 6. Mga minamahal, ang kahinaan ni Pedro ay nagiging kanyang kalakasan. Dahil hindi lamang si Pedro ang mahal ng Panginoon Jesucristo. Inaalalayan sila sa kanilang kahinaan. Kaya napakaswerte nila. Kaya nga nung nabuhay muli si Jesucristo, ay pinagbilinan si Apostol San Pedro. Bago umakyat sa langit, ang Panginoon Jesucristo ay ipinapaalala ni Jesus ang mga nagawa ni Pedro, kinukonsensya siya, lalo na sa kanyang pagkaila, pagtatwa niya kay Jesus. Sa Juan Kapitulo 14, Juan Kapitulo 21, versikulo 14 hanggang 19. Ito ang ating mababasa. Nung kapiling na muli ni Jesus ang kanyang mga alagad at kinausap ni Jesus ang 12 mga apostol at si Apostol San Pedro ay pinagbilinan din niya ng ganito. Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" Ibig sabihin, nang higit sa kanyang mga kasamahan ng mga alagad ni Jesucristo. Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro.
sapagkat makatatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So dito mga minamahal, ang pag-uusap ni Apostol San Pedro na kaiba roon sa kanilang pinag-usapan sa Juan Kapitulo 13, versikulo 37 at 38. Na sinasabi ni Apostol San Pedro, saan ka pupunta, Panginoon? Sinagot siya, sa paroroonan ko'y hindi ka makaparoroon. Kaya nangako si Apostol San Pedro, ialay niya ang kanyang buhay. Ngunit sabi ni Jesucristo, ialay mo ang iyong buhay, samantalang bago tumilaok ang manok, ay makatatlo mo akong ipagkaila. At nangyari po yun, mga minamahal. At dito ngayon naman sa kanilang pag-usap, ay sabi ni Jesus, hindi ka makasunod sa akin. Pagdating dito sa Juan 21, 15 hanggang 19, samantalang kinukonsensya siya ni Jesucristo. 3 beses tinanong siya, iniibig mo ba ako? Sabi ni Apostol San Pedro, opo Panginoon, iniibig kita. 3 beses din niyang sinagot. Ngunit na konsensya siya. Dahil marahil na alaala niya na 3 beses niyang ipinagkaila si Jesus. Kaya halos sa kanyang konsensya ay sinabi niya, Panginoon, nalaman ninyo ang lahat ng bagay, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. At pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Napakaganda, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga alagad. Gayon din sa atin. May tsansa talaga, nagbibigay ng second chance ang Panginoon. Na ang kanyang mga apostoles ay nawalan sila ng pag-asa na makita muli nila si Jesus. Akala nila hindi na nila makita muli. Dahil hindi pa nila lubos na alam ang buong layunin tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ang kaharian pala ng Diyos, bagamat ang tao ay mamatay, ay bubuhayin muli ng Diyos. Kaya namatay si Jesucristo at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito ang magandang balita ng kaligtasan. Walang kabuluhan, mga minamahal, ang ating buhay sa mundo kung mamatay tayo sa pagdurusa. Walang kabuluhan. Kung mamatay tayo sa kahirapan, walang kabuluhan kung walang pagkabuhay muli. At bigyan tayo ng premyo
Ang premyong yan ay buhay na walang hanggan at walang hanggang kaligayahan. Iyan ang magandang balita ng kaligtasan. Ang pagliligtas ni Jesus sa atin. Nang ibig sabihin, kung ang ating pag-asa ay sa buhay lamang natin sa mundong ito, tayo ang pinakakawawa dahil sa ngayon palang kawawa na tayo. Naghirap tayo sa mundong ito. Nakita natin na napakasaya ng mga taong nasa kayamanan dahil sila ay gumagawa ng mga illegal na mga gawain kaya sila yumaman. Ngunit tayo na natili tayo sa kabutihan dahil isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mga illegal na bagay. Iniiwasan natin ang gawaing masama. Dahil ang pag-asa natin ay doon sa kaharian ng Diyos, sa sangkalangitan na kung saan naroon ang buhay na walang hanggan at walang hanggang kaligayahan dahil doon ay wala nang pagkauhaw pa, wala nang pagkagutom pa dahil kapiling natin ang ating Panginoong Hesus, our great provider. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 36 hanggang 38 ang ating pinag-usapan sa kasalukuyan at muli aking babasahin. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Ito, mga minamahal, ang pangako ni Jesus sa kanyang mga lagad. Ito rin ang pangako ni Jesus para sa ating lahat, makasunod tayo sa Kanya dahil ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Good morning, praise God, hallelujah, amen and amen. God bless everyone.